ang nakaraan. At sa gabing iyon, hindi lahat ng namatay ay umalis. Ang katawan ng ama ay nanatili sa lupa, ngunit ang kanyang kaluluwa tumangging sumunod dahil may mga sakit na mas mabigat pa sa kamatayan. Pangalawang kabanata, ang multong piniling hindi umalis. Nagising ang ama, hindi sa liwanag, hindi rin sa impyerno. Nagising siya sa gitna ng kagubatan. Wala na siyang katawan, wala na siyang sugat. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib, nandoon pa rin. Sinubukan niyang huminga. Hindi na kailangan. Sinubukan niyang magsalita. Walang boses na lumabas. Doon niya naintindihan. Patay na siya. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang asawa. Tinawag niya ang kanyang mga anak. Ngunit walang sumagot. Ang sumagot lamang ay ang malamig na hangin. Habang lumulutang ang kanyang kaluluwa, napansin niya ang pagbabago sa paligid. Sa bawat pagdaan niya sa mga puno, nalalanta ang mga dahon. Sa bawat hakbang na hindi niya tinatapakan, umiilag ang mga hayop. Parang nararamdaman nila ang bigat ng kanyang puso. Hindi niya sinasadya. Hindi niya ginusto. Ngunit ang galit ay unti-unting sumisibol. Galit na hinubog ng pagkawala. Galit na pinakain ng alaala. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. Ang tribong aswang ay nagsisimula ng makaramdam. May mga gabi na hindi sila makatulog. May mga panaginip na pare-pareho. Isang lalaking walang muka, nakatayo sa gitna ng apoy. May isang matandang aswang na unang nagsalita. Hindi ito ordinaryong multo. Ito ay kaluluwang hindi pa tapos magmahal. At ang pagmamahal na iyon ay unti-unting nagiging galit. Nagpasyang magbantay ang tribo. May isang aswang na naatasang mag-isa. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. At sa dilim, may isang kaluluwa na unang beses tumigil sa paglalakad. Hindi para umatras, kundi para magpasya. At sa gabing iyon, may isang aswang na unang mararamdaman ang bigat ng galit ng isang amang wala nang mawawala. Abangan ang susunod na kabanata, ang pahihiganti ng pusong puno ng galit. Siguraduhing mag-like at follow at comment ka na din para alam ko kung nagustuhan mo ang kwentong puno ng katatakutan. Di mananaig ang dilim sa pusong puno ng pagdadasal. Mag-DM ka kung may kwento kang gusto naming itampok sa Dilim Stories.